Sa pulsa CCTV, ang isang dump truck na may kargang graba na biglang humarurot sa Manila North Road sa Rosales, Pangasinan. Inararo nito ang tatlong 10-wheeler, tatlong tricycle, dalawang SUV, dalawang pick-up at tig-isang kotse, closed van at motorsiklo. Bukod sa 13 sasakyan, wasak ang harap ng isang establishmento na nabanggari ng truck. Wala namang namatay pero maraming nagtamo ng minor injuries. Paliwanag ng driver na hawak na ng mga pulis, nawalan daw siya ng preno. Humingi siya ng tawad sa lahat ng nadamay. Ayon naman sa LTO Region 1, posibleng i-revoke o bawiin ang lisensya ng driver dahil hindi siya otorisado magmaneho ng ganoong kalaking truck. Tatlong nasawi matapos madamay lang sa bumagsak na eroplanong nagsasagawa ng training flight sa Kenya. Sa Brazil, hindi nakaligtas ang piloto ng isang papalapag na private jet na sumabog sa runway. Ang mga nadisgrasyang flight tinutukan ni Jonathan Andal. Padaos-dos na lumapag ang private jet na ito bago sumabog sa runway ng maliit na airport sa labas ng Sao Paulo, Brazil. Papalapag na ang eroplano nang bigla itong mag-overshoot. Patay ang piloto nito. Nasagip naman mula sa eroplanong umabot pa sa dalampasigan ang 4 na pasahero. Sugatan ng 2 sa kanila kabilang ang isang bata. Ayon sa airport operator, posibleng naaksidente ang eroplano dahil sa lagay ng panahon. Basa rin daw ang runway ng mga oras na iyon. Sa Kilifi sa Kenya, halos lamunin na ng apoy ang light aircraft na bumagsak malapit sa paliparan. Ayon sa mga nakasaksi, nasusunog na raw ang eroplano bago ito bumagsak. Ligtas naman ang mga sakay nitong piloto, instructor at isang estudyante. Isinugod sila sa ospital dahil sa minor injuries, pero nasawi ang mga nakasakay sa isang motorsiklong na damay lang sa plane crash. Kabilang dyan ang rider, ang angkas nitong babae at isang sanggol. Ayon sa Kenya Civil Aviation Authority, nasa training flight noon ang Cessna 172 ng Kenya Aeronautical College. Pero nagkaroon ito ng mechanical issues matapos mag-take off. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nanawagan naman ang mga residente na mas pagbutihin ang safety measures sa airport matapos ang plane crash. 2025 is absolutely no joke. Sa Atlanta, Georgia sa Amerika, pinag-emergency evacuation ng mga pasahero ng eroplanong ito sa Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Sa gitna pa man din ang nararanasang winter storm doon. This is crazy. This is us out in the snow. Inabort ang paglipad ng eroplanong ito ng Delta Airlines na papunta sa Minnesota. Nakita ng isang pasahero na umuusok ang isang bahagi ng eroplano. You can see that the plane is actually, it looks like it's still on fire. There's smoke still billowing out of there. We are safe. Everybody was able to get off the plane. Kinumpirma ng Delta Airlines na nagkaproblema ang isang makina ng eroplano kaya pinababa ang mga pasahero. Base sa pahayag ng airport, 4 sa mga pasahero ang nagtamo ng minor injuries. Naialis din kaagad ang eroplano sa runway matapos ang insidente. Mag-iimbestiga ang Federal Aviation Administration. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ninakawan ng isang lalaki sa simbahan sa Pampanga. Ilang sagradong gamit ang tinangay niya sa utos daw ng Birhen Maria. Nakatutok si Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Kuha ito sa loob ng Our Lady of Grace sa Mabalacat, Pampanga. Binuhat ng isang lalaki ang imahe ng Santo Cristo del Perdon at ipinatong sa altar. Maya-maya, tumungtong ang lalaki sa altar at nagsimulang dukutin ang tres potensya o mga sinag na nasa imahen. Kinuha rin ng lalaki ang korona ng Santo Niño at nilimas ang donation box. Kita ring ginalaw ng lalaki ang media equipment at iba pang sagradong kagamitan sa simbahan. Tumalon siya doon sa side steel gate ng simbahan. Tapos pagkapasok niya doon sa side steel gate, binuksan niya yung wooden door. Tapos nung nasa loob na siya, doon na siya nagtingin-tingin. Naaresto ang 38 anyos na sospek na dati nang nasangkot sa pagnanakaw at iligal na droga. Na-recover sa kanya ang korona na kanya raw sinuot, pati chalice na ginawa raw niyang baso pang inom ng alak. Alam niyo bang sagrado ito? Oo. Yung pinakuha niya, yung kunin mo. Yung mga hindi niya pinukuha, tabi mo. Pinag-usapan naman nila ng padre. Ang sabi niya, kaya daw niya kinuha yun, inutusan daw siya ni Mama Mary. Tapos pinadadala na daw niya yon sa Angeles. Sa isang post, nagpasalamat ang simbahan sa lahat ng tumulong at nagdasal para mapabilis ang paghahanap sa mga nawawalang gamit. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jeric Pasilyao, nakatutok, 24 oras.
Kitang-kita ang ganda ng kalikasan kapag walang basura sa isang barangay sa Lawag, Ilocos Norte. Pinagkakakitaan ng mga upcycled na basura. Ang diskarteng pangdagdag sa kita mo. Alamin sa report na ito. True nga, may pera talaga sa basura. Pwede rin pagkakitaan ang pag-upcycle ng mga patapon na. Sa Barangay 23 sa Lawag City, Ilocos Norte, may magical transformation ang mga residente. Ang mga nakolektang basura nagiging pot holder, doormat, basurahan at upuan. May proseso po siya kung paano namin siya. Before na gawin na finished product, meron po siyang proseso. Maintain namin na mabawasan ang mga waste. Ang mga basahan nabebenta ng 10 to 50 pesos kada piraso at mahigit 5,000 basahan na ang nabenta nila. Bahagi ito ng Trash for Cash program ng Lawag. Tila pay it forward din ang peg ng mga residente. Dahil ang perang naiipon sa benta ng upcycled trash na pupunta sa mga feeding program at mga pangangailangan ng barangay.